we got here? You a quitter, boy? Oh, yeah, I know what you're doing. Oh, shit, your ass is sleep me if I ever did see it. Don't turn away from me, son. 10 military units na may pinaka-espesyal na pagsasanay. Ang tagumpay ng bawat militar na digmaan ay tiyak na may mga individual at unit na bumubuo sa likod nito. Ang military unit ay kilala na dumadaan sa masinsinan at espesyal na pagsasanay upang matiyak ang kahusayan, disiplina at kakayahang tumugon sa mga pinakakomplikadong hamon sa larangan ng digmaan. Sa bawat bansa, may mga unit na natatangi dahil sa kanilang mga espesyal na misyon at kasanayan na nagmumula sa iba't ibang sangay ng serbisyo. Kaya't sa video na ito ating kikilalanin ang 10 military units na kilala sa kanilang natatanging pagsasanay na may mga bihirang kakayahan. Bibigyan natin ng pansin kung paano sila sumasailalim sa mga hindi pangkaraniwang pagsubok na sumasalamin sa kanilang papel bilang mga tagapagtanggol ng kani-kanilang bansa. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Navy SEALs. Ang Navy SEALs o Navy Sea, Air and Land Teams ay isang elite at highly specialized na military unit ng United States na kilala sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga espesyal na operasyon sa dagat, himpapawid at lupa. Ang acronym na SEAL ay kumakatawan sa Sea, Air and Land na naglalarawan ng kanilang kakayahang mag-operate sa iba't ibang environments. Naitatagang Navy SEALs noong 1962 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong John F. Kennedy bilang tugon sa pangangailangan ng isang flexible at covert unit na maaring magsagawa ng mga operasyon sa likod ng mga kalaban sa iba't ibang lugar. Naging mahalaga sila sa mga operasyon noong Vietnam War kung saan nagsagawa sila ng counterinsurgency missions, special reconnaissance at unconventional warfare. Bukod sa mga misyon na ito, sila rin ay may kakayahan sa direct action missions kung saan mabilis silang tumutugon sa mga critical na target tulad ng weapons of mass destruction at mga key personnel ng kalaban, pati na rin sa mga counter-terrorism operations tulad ng hostage rescues. Samantala natatangi ang SEALs dahil sa kanilang versatility na kaya nilang mag-operate sa maritime environments mula sa underwater demolitions hanggang coastal raids. Sila rin ay sinasanay sa airborne insertions gamit ang parachutes at kayang mag-operate sa iba't ibang kondisyon tulad ng jungle, desert, arctic at urban warfare. Ang pagsasanay para maging Navy SEAL ay isa sa pinakamahirap sa mundo na binubuo ng Basic Underwater Demolition Training / SEALs Training o BUDS na tumatagal ng 24 weeks at kinabibilangan ng matinding physical conditioning, combat diving at land warfare. Ang mga candidates ay dumadaan din sa notorious na Hell Week kung saan isang linggo silang walang tulog at matitinding physical activities na sinusubok ang kanilang mental toughness. Bukod sa BUDS training, sumasailalim din sila sa survival, evasion, resistance, and escape training upang maging handa sa iba't ibang kalagayan, lalo na kung mahuli ng kalaban. Kilala rin ang SEAL Team 6 na kilala rin bilang DEVGRU or Naval Special Warfare Development Group sa mga high-profile missions tulad ng pag-neutralize kay Osama Bin Laden noong 2011. Mahalaga ang Navy SEALs sa modern warfare dahil sa kanilang kakayahang magsagawa ng mabilis, covert at precise na aksyon na itinuturing silang isa sa mga most efficient military unit sa buong mundo. Number 2, Special Air Service. Ang Special Air Service o SAS ay isang special military unit mula sa United Kingdom na kinikilala bilang isa sa pinakamahusay, secretive at prestigious special forces sa buong mundo. Ito ay itinatag ni David Sterling noong 1941 sa panahon ng World War II. Ang SAS ay orihinal na nilikha upang magsagawa ng mga raid laban sa German forces sa North Africa. Ang unit na ito ay kilala sa kanilang mga special operations mission tulad ng counter-terrorism, reconnaissance at secret operations. Sa kasaysayan, ang SAS ay pinatunayan ang kanilang kahusayan sa mga operasyon gaya ng Iranian Embassy Siege noong 1980 kung saan matagumpay nilang nailigtas ang mga bihag mula sa mga terorista. Samantala ang kanilang mga misyon ay madalas na ginagawa sa ilalim ng pinakamahihirap na kondisyon na nangangailangan ng bilis at mataas na antas ng kasanayan sa armas at taktika. Ang pagsasanay ng SAS ay isa sa pinakamahirap sa buong mundo na nagsisimula sa mahigpit na seleksyon na kilala sa matinding pisikal at mental challenges. Kabilang dito ang endurance marches, navigation exercises at escape and evasion training. Pagkatapos ng seleksyon, ang mga natirang candidates ay sumasailalim sa advanced training
tulad ng close quarter combat, counter-terrorism tactics at sniper training. Ang mga miyembro ng SAS ay kilala rin sa kanilang kakayahan sa parachuting, jungle warfare at secretive reconnaissance. Ang kanilang motto, Who Dares Wins, ay sumasalamin sa kanilang philosophy ng tapang at husay sa mga delikadong misyon. Ang SAS ay kilala rin sa paggamit ng maliit na unit na may mataas na mobility na nagbibigay daan sa kanila na magsagawa ng mga misyon sa anumang uri ng terrain o environment. Ang kanilang kakayahan sa operasyon at kontribusyon sa global security ay nagdala sa kanila ng mataas na respeto mula sa mga militar at pamahalaan sa buong mundo, na naging inspirasyon din ng mga special forces units sa ibang bansa tulad ng US Delta Force. Number 3, Spetsnaz. Ang Spetsnaz ay isang kilalang special forces unit ng Russia na ang pangalan ay hango sa term na Special Nogo Naznachenia na nangangahulugang special purpose. Bagaman madalas lamang silang tinutukoy na Russian force, ang Spetsnaz ay hindi lamang basta unit kundi isang military elite unit na ginagampanan ang iba't ibang espesyal na tungkulin. Samantala, ito ay itinatag noong panahon ng Soviet Union sa ilalim ng pamumuno ni Joseph Stalin noong 1950s. Nagsimula itong maging mahalagang bahagi ng militar para sa mga misyon tulad ng espionage, sabotage, counterinsurgency at pangangalap ng impormasyon. Ang Spetsnaz ay nahahati sa iba't ibang unit depende sa kanilang mga misyon at tungkulin. Ang GRU Spetsnaz o Central Intelligence Office, Glabnoye Razvedivatelnoye o Pravlenie na bahagi ng Main Intelligence Directorate, ay pangunahing gumaganap sa intelligence gathering at covert operations. Ang FSB Spetsnaz o Federal Security Service ay mga kilalang unit ang kabilang tulad ng Alpha Group. At ang VIMPEL naman ay nakatutok sa mga counter-terrorism operations at hostage rescue missions. Kabilang sa mga kilalang misyon ng Spetsnaz ang mga operasyon sa Cold War, Afghan War at ang Second Chechen War, kung saan sila ay nagsilbing pangunahing puwersa sa mga secret operations. Ang kanilang pagsasanay ay itinuturing na isa sa pinakamahigpit at pinakamatindi sa buong mundo. Kabilang dito ang physical endurance training, combat skills sa sistema na isang uri ng martial arts, survival training sa malupit na kapaligiran, psychological conditioning para sa operasyon sa ilalim ng matinding pressure at weapon proficiency. Bukod pa rito ang kanilang kakayahan sa paggamit ng iba't ibang armas, pati na rin ang kanilang mastery sa hand-to-hand combat ay itinuturing silang mga eksperto sa iba't ibang uri ng military operations. Bagamat kilala sila sa kanilang kahusayan, sila ay nadawit din sa ibang kontrobersya tulad ng brutality sa mga operasyon sa Chechnya at Afghanistan. Sa kasalukuyan, ang Spetsnaz ay patuloy na inaasahan ng Russia sa mga matataas na panganib na misyon, kasama na ang mga rehiyon tulad ng Syria, kung saan nakikilahok sila sa mga misyon ng asymmetric warfare. Ang kanilang natatanging kakayahan at pagsasanay ay patuloy na nagpapatibay sa kanilang reputasyon bilang isa sa mga pinaka-efficient at kinatatakutang special military unit sa buong mundo. Number 4, JTF-2 or Joint Task Force 2. Ang Joint Task Force 2 o JTF-2 ay isang elite special operations unit ng Canadian Armed Forces na kilala sa kanilang natatanging kasanayan sa pagsasagawa ng mga misyon na nangangailangan ng mataas na antas ng secrecy, presisyon at pisikal na kakayahan. Itinatag ito noong 1993, ang JTF-2 ay pangunahing inilunsad bilang tugon sa lumalaking banta ng terorismo sa loob at labas ng Canada, na pinapalitan ng Royal Canadian Mounted Police Special Emergency Response Team. Mula sa kanilang pagkatatag, ang JTF-2 ay naging mahalaga sa mga operasyon ng Canada laban sa mga international terrorist threats na may kakayahang magsagawa ng counter-terrorism, hostage rescue, special reconnaissance at direct action missions. Kilala sila sa kanilang malawak na pakikilahok sa mga secret operations, kabilang na ang mga critical missions sa war in Afghanistan, kung saan nakipagtulungan sila sa mga international allied forces upang tugisin ang mga high-value targets sa rehiyon, gaya ng mga miyembro ng Taliban at Al-Qaeda. Bagaman ang karamihan sa kanilang mga misyon ay classified, ang JTF-2 ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na special forces units sa buong mundo.
na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa mga international missions at intelligence gathering operations. Ang kanilang unit structure ay mahigpit na sikreto, subalit kilala sila na binubuo ng mga assault teams na expert sa hostage rescue at direct combat, mga reconnaissance teams para sa secret surveillance at mga support units para sa logistics at medical needs. Ang kanilang masinsinang training regimen ay isa sa mga pinakamahihirap sa mundo na binubuo ng physical at psychological evaluations, close quarters combat training, specialized marksmanship at mga kasanayan sa unconventional warfare. Ang mga operator ng JTF-2 ay handang mag-operate sa iba't ibang uri ng terrain at weather conditions, kabilang ang Arctic environments, mountain warfare at amphibious operations. Sila rin ay may advanced training sa airborne insertions at parachute jumps na nagiging mahalaga sa kanilang kakayahang makapagsagawa ng mabilisang deploy sa malalayong lugar. Ang JTF-2 ay hindi lamang tumatakbo bilang isang independent unit kundi madalas din silang nagtutulungan kasama ng mga special forces ng ibang bansa gaya ng US Navy SEALs, Delta Force at British SAS, partikular na sa mga NATO-led missions. Ang kanilang multi-dimensional capabilities at international cooperation ay mahalaga sa patuloy na global security efforts. Number 5. Group d'Intervention de la Gendarmerie Nationale or GIGN. Ang Group d'Intervention de la Gendarmerie Nationale o GIGN ay isang elite special operations unit mula sa France na bahagi ng French Gendarmerie o Military Police. Ito ay itinatag noong 1973. Ang GIGN ay nilikha bilang tugon sa tumataas na banta ng terorismo sa buong mundo, partikular na pagkatapos ng trahedya sa Munich Olympics noong 1972. Ang kanilang pangunahing misyon ay magsagawa ng mga operasyon laban sa terorismo, hostage rescue, high-risk arrest at proteksyon ng mga VIP. Kilala sila sa matagumpay na operasyon tulad ng pagligtas sa mga bihag ng Air France Flight 8969 noong 1994 kung saan nailigtas nila ang 229 na bihag mula sa mga terorista sa Marseille, pati na rin sa operasyon laban sa mga Somali pirates noong 2008. Ang pagsasanay ng GIGN ay mahigpit at lubhang napakahirap na dinisenyo upang matiyak na ang bawat miyembro ay may kakayahang pisikal at mental na harapin ang mga pinakamapanganib na sitwasyon. Samantala ang proseso ng seleksyon na tumatagal ng 3 buwan ay naglalaman ng matitinding physical challenges, endurance tests at mga pagsasanay sa tactical skills. Kapag nakapasa sa seleksyon, ang mga candidates ay sumasailalim sa advanced training tulad ng close quarter combat, counter-terrorism tactics, sniping, maritime operations at hostage negotiation. Ang kanilang mga kasanayan ay kinabibilangan ng precision marksmanship, explosives handling at mga airborne at diving capabilities. Sila rin ay sinasanay sa CQB o close quarters battle upang mag-operate sa mga masikip na espasyo tulad ng eroplano at tren. Bilang bahagi ng kanilang pagtutok sa proteksyon ng buhay, binibigyang diin ng GIGN ang negosasyon bago gumamit ng puwersa. Ngunit handa silang gumamit ng lethal force kung kinakailangan. Ang unit ay binubuo ng iba't ibang subunits, kabilang ang mga unit para sa observation, research, intervention at security. Ang kanilang motto na Sauver des vies au mépris de la sienne o to save lives, risking their own ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod at pagtugon sa mga krisis, kung saan inuuna nila ang kaligtasan ng iba bago ang kanilang buhay sa kabila ng panganib. Ang GIGN ay patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na counter-terrorism unit sa buong mundo. Number 6. Sayeret Matkal. Ang Sayeret Matkal ay isang elite special forces unit ng Israel Defense Forces o IDF na itinatag noong 1957. Nilikha ito bilang inspirasyon sa British Special Air Service o SAS at nakatuon sa mga high-risk na misyon tulad ng strategic reconnaissance, secret operations at counter-terrorism. Ang pangunahing layunin ng unit na ito ay ang pangangalap ng impormasyon na mahalaga sa mga operasyon ng Israel at pagtugon sa mga banta ng terorismo, pati na rin ang mga hostage rescue missions. Kabilang sa kanilang mga kilalang operasyon ay ang Operation Entebbe noong 1976 kung saan matagumpay nilang nailigtas ang mga Israeli hostage mula sa Uganda. Ang kanilang pagsasanay ay itinuturing na isa sa pinakamahigpit sa buong mundo, kasama ang matinding physical endurance training,
expert na paggamit ng mga advanced weapons at ang mastery sa Krav Maga na isang martial arts system ng Israel na kilala sa pagiging praktikal at brutal sa labanan. Samantala, ang mga miyembro ng Sayeret Matkal ay kinakailangan ding maging eksperto sa navigation at survival sa malupit na kapaligiran at expert din sa pagsasagawa ng mga secret operations, kabilang ang paggamit ng disguises at tahimik na pagpasok sa mga target na lugar. Ang proseso ng seleksyon sa Sayeret Matkal ay kilala bilang gibush na isang napakahirap na proseso na sinusukat ang physical strength, mental toughness at kakayahan sa pamumuno ng mga recruits. Matapos makapasa, ang mga recruits ay sasailalim pa rin sa halos 2 taon ng matinding pagsasanay bago ganap na maging miyembro ng unit. Sa kasalukuyan, ang Sayeret Matkal ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa mga operasyon ng Israel, lalo na sa counter-terrorism at mga secret operations laban sa mga banta mula sa mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. Ang kanilang matagumpay na operasyon at natatanging pagsasanay ay nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang isa sa mga pinaka-efficient at kinatatakutang Special Forces unit sa buong mundo. Number 7. Marine Commandos or Marcos. Ang Marine Commandos o Marcos ay isang elite special forces unit ng Indian Navy na itinatag noong 1987 upang magsagawa ng mga espesyal na operasyon sa dagat, himpapawid at lupa. Ang kanilang pangunahing layunin ay tugunan ng mga maritime security threats at magsagawa ng secret high-risk operations tulad ng amphibious warfare, counter-terrorism, hostage rescue at special reconnaissance. Kilala ang Marcos sa kanilang kahusayan sa paglaban sa terorismo at piracy, lalo na sa mga rehiyong may insurgencies tulad ng Jammu at Kashmir at sa mga baybayin ng India. Ang kanilang mga kasapi ay nakapasok sa pamamagitan ng isang napakahigpit na selection process na may mataas na dropout rate dahil sa physical at mental challenges ng pagsasanay. Gayunpaman, kasama rin sa training ang combat diving, close quarters combat, urban warfare, sniper training at amphibious operations. Ang kanilang kakayahan sa pag-infiltrate mula sa tubig ay nagbibigay sa kanila ng advantage sa mga operasyon sa mga baybayin, ilog at mga maritime environments. Gayunpaman, hindi lamang sila expert sa dagat kundi sinasanay din sa mga harsh environments tulad ng bundok at gubat. Sila rin ay expert sa paggamit ng advanced firearms, explosives at mga long-range precision attacks. Kabilang sa kanilang notable missions ang Operation Cactus noong 1988 kung saan matagumpay nilang pinigilan ang coup attempt sa Maldives at ang kanilang mahalagang papel sa Kargil War noong 1999 sa pamamagitan ng reconnaissance at direct strikes laban sa mga kalaban. Sa 26/11 Mumbai attacks noong 2008, ang Marcos ay sumabak sa paglaban sa mga terorista lalo na sa Oberoi Trident Hotel at Nariman House. Kilala ang Marcos Commandos sa kanilang mental toughness, physical resilience at kakayahang magsagawa ng mga misyon sa dagat, lupa at himpapawid. Kaya't sila ay itinuturing na isa sa mga pinaka-efficient na special forces units sa buong mundo. Number 8. Delta Force or 1st Special Forces Operational Detachment Delta. Ang 1st Special Forces Operational Detachment Delta or 1st SFOD-D na kilala rin bilang Delta Force ay isang elite special operations unit ng US Army na itinatag noong 1977 upang harapin ang mga banta ng terorismo at magsagawa ng high-risk secret missions. Si Colonel Charles Beckwith ay kumuha ng inspirasyon mula sa British Special Air Service kaya't nabuo ang unit na ito. Ang pangunahing layunin ng Delta Force ay magsagawa ng counter-terrorism operations, hostage rescue at direct action missions laban sa mga high-value targets. Kabilang sa kanilang mga kilalang misyon ng Operation Red Dawn noong 2003 kung saan nahuli si Saddam Hussein at ang pag-neutralize sa leader ng ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi noong 2019. Ang Delta Force ay kilala rin sa kanilang partisipasyon sa mga secret operations na madalas hindi inilalantad sa publiko. Samantala, ang proseso ng seleksyon para sa Delta Force ay kilalang mahirap at tricky at ang mga miyembro ay pinipili mula sa iba't ibang elite military units gaya ng Green Berets at Army Rangers. Ang kanilang training ay mayroong mga pisikal na pagsubok gaya ng endurance marches at navigation exercises sa mahihirap na terrain kasama ang psychological evaluations upang masuri ang mental toughness ng mga candidates.
Matapos ang seleksyon, ang mga nakapasa ay sumasa ilalim sa advanced training sa close quarters combat, sniping, explosives handling, parachuting at scuba diving para sa mga maritime operations. Gayunpaman, ang Delta Force ay may mataas na antas ng secrecy at marami sa kanilang mga misyon ay hindi nalalaman ng publiko. Kilala sila sa kanilang versatility at kakayahang mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon mula sa urban hanggang sa jungle warfare at sa kanilang kakayahang mag-operate sa ilalim ng matinding pressure. Ang kanilang motto na no mission too difficult, no sacrifice too great ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon at kahusayan sa pagtupad ng mga pinakamapanganib at mahalagang misyon. Number 9, Commando Special Kräfte. Ang Commando Special Kräfte o KSK ay isang elite special forces unit ng German Army o Bundeswehr na itinatag noong 1996 upang magsagawa ng mga high-risk na misyon sa ilalim ng matinding kondisyon. Ang unit na ito ay binuo bilang tugon sa pangangailangan ng Germany para sa mas mabilis at mas epektibong mga operasyon sa mga sitwasyon tulad ng counter-terrorism, hostage rescue at special reconnaissance. Isang mahalagang dahilan sa pagbuo ng KSK ay ang kawalan ng kakayahan ng German military na agarang rumesponde sa mga malalayong insidente gaya ng nangyari noong Rwandan genocide. Ang mga pangunahing misyon ng KSK ay kinabibilangan ng pagliligtas sa mga bihag sa mga mapanganib na sitwasyon, pag-neutralize sa mga terorista at secret intelligence gathering. Ang kanilang pagsasanay ay kilala bilang isa sa pinakamahirap sa buong mundo at tumatagal ng halos 2 taon. Kasama dito ang matinding physical endurance training, advanced combat tactics at proficiency sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas. Sila rin ay sinasanay sa mga espesyal na kasanayan tulad ng halo-haho o high altitude to low opening jump at high altitude to high opening parachute jumps, underwater combat at demolitions. Isinasagawa rin ng SERE o Survival, Evasion, Resistance and Escape Training upang matutunan ng mga sundalo kung paano makaligtas at makatakas mula sa kaaway sa malupit na kapaligiran. Nakikipagtulungan din ng KSK sa mga International Special Forces gaya ng US Delta Force at British SAS para mapalawak ang kanilang karanasan sa mga iba't ibang uri ng misyon. Ang KSK ay naging mahalagang puwersa sa iba't ibang operasyon tulad ng war in Afghanistan kung saan nagsagawa sila ng mga reconnaissance at counter-terrorism operations. Bagamat nasangkot sa ilang controversy noong 2020 dahil sa ulat ng extremist ideology sa ilang miyembro, nananatili ang KSK bilang isa sa mga pangunahing unit ng Germany na tumutugon sa mga global na banta, partikular sa mga operasyon laban sa terorismo at para sa international peacekeeping. Number 10, 9th Paratroopers Assault Regiment Kolmoshin, commonly known as the 9th. Ang 9th Paratrooper Assault Regiment Kolmoshin o kilala bilang the 9th ay isang elite special forces unit ng Italian Army na may mataas na reputasyon sa buong mundo dahil sa kanilang natatanging pagsasanay at kahusayan sa mga high-risk operations. Ito ay itinatag noong 1975. Ang unit ay nagmula sa mga RDT na isang elite shock troops ng Italy noong World War I na kilala sa kanilang matapang na pagkilos. Sa makabagong panahon, ang the 9th ay nag-e-evolve bilang isang unit na expert sa airborne operations, counter-terrorism, hostage rescue, direct action, at special reconnaissance. Ang kanilang pangunahing misyon ay magsagawa ng mga critical at secret operations sa likod ng mga kalaban, maging sa lupa, dagat o himpapawid. Ang selection process ng mga sundalo ay napakahigpit kung saan tanging iilang candidates lamang ang pumapasa sa masinsinang physical at mental tests. Ang kanilang pagsasanay ay sumasaklaw sa parachuting, kabilang ang static line at free fall jumps mula sa mataas na altitude na nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-infiltrate sa anumang terrain na hindi napapansin. Samantala, expert rin sila sa amphibious warfare na kinabibilangan ng underwater operations at coastal raids gamit ang mga small watercraft at diving gear. Bukod dito, sila ay eksperto sa mountain warfare na kritikal para sa mga operasyon sa bundok pati na rin sa close quarters combat para sa urban at confined environments. Ang kanilang training sa special reconnaissance ay nagpapahintulot sa kanila na mangalap ng mahalagang intelligence habang nananatiling undetected.
Ang unit ay binubuo ng iba't ibang teams na may partikular na tungkulin sa direct action at reconnaissance operations na nagbibigay ng malalim na kakayahan sa pagganap ng mga misyon na may mataas na precision at secrecy. Ang 9th Regiment ay naging aktibo sa maraming international missions kasama ang mga NATO at UN peacekeeping operations, lalo na sa mga conflict zones tulad ng Somalia, Iraq at Afghanistan, kung saan sila ay tumulong sa counter-terrorism at insurgency operations. Kilala ang mga miyembro ng the 9th sa kanilang mental toughness, adaptability at teamwork na mahalaga sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga misyon sa anumang uri ng terrain o kondisyon. Ang the 9th ay kinikilala bilang isa sa mga pinaka-efficient special forces units sa buong mundo dahil sa kanilang malalim na kasaysayan at natatanging kahusayan.